Pero it's still interesting to note that comparatively, Sara still outpaces President Marcos in trust ratings. And surprisingly then, well, maybe not so surprisingly, Rodrigo Duterte outpaces everybody when it comes to big trust. In other words, 63% of the people who were polled, and these are registered voters, still trust, big trust ha, hugely trust the former president. Nako, dito ho sa video na to, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles ang hihimay dyan sa pinaka-latest na survey na ilinabas ng PAL-Asia na kung saan namayagpag ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. As usual, kulelat na naman ho itong si Marcos Jr. Kaya naman, napapaisip ho tayo kung paano na naman ho kaya ititwist ng mga Talyanista Tensaymada yung pinaka-latest na survey na yan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo dumako dyan sa mga punto de vista nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles, gusto ko ho munang meron lang ho akong isang ibabahagi sa inyo na napakalupit na channel, no? Isa ho sa mga iniidolo natin dyan sa third floor studio. Meron na hong podcast. Naku, matindi ho ito. Matindi ho itong podcast na to. Ang maririnig nyo ho dito si Madam Pamela ng third floor studio. Great conversation. Ang pinakaunang episode ho niya isa sa mga iniidolo dun ho natin si Ma'am Cathy Binag. Pakinggan nyo ho, napakarami nyo hong madidiscover dyan sa naging podcast na yan ng Great Conversation. Pangalan pa lang talaga. Yari na. Kumbaga wala na ika nga, tapos na usapan, pangalan pa lang. Great Conversation. Dapat Great Conversation with Pambansang Dalaga. Kulang yan, Madam Pamela. Yung third floor studio, Your Happy Network. Dito sa pangalan ng bago mong channel, parang medyo nabitin ako ng konti. Kasi third floor studio, Your Happy Network. Ito, Great Conversation with Pambansang Dalaga. Dapat merong ganun yan pakinggan nyo mga kababayan. Sabihin ko sa inyo hindi kayo makakatulog. Kasi yung mga podcast na yan, pag nakikinig tayo dyan sa Spotify, no? Pag nakikinig tayo ng mga podcast, yung kay Joe Rogan, yung mga ganun, nakakatulog tayo pero dito sa sobrang malulupit ang pinag-uusapan nila talagang di ho kayo makakatulog. Daig nyo pa ang nagkape pagka pinakinggan nyo yan si Pamela ng third floor. At bago ho yan mga kababayan, gusto ko ho munang pasadahan itong kay Amy Marcos. Talagang itong si Amy Marcos, ano ka na nga lang, ika nga pasang-awa ka na nga lang, ang ano mo pa, ang papel mo pa, pasang-awa na lang ho itong si Amy Marcos. Sa totoo lang talagang ika nga, buti na lang na iraos. Pero kung makapagsalita ho siya ngayong mga panahon na to, ang dating parang talagang number one ho siya. Noong nagdaang eleksyon, ito, re-elected Senator Amy Marcos has revealed that she has been asked to become Senate President by some colleague. Hindi mo na nga malaman-laman kung mairaraos mo ang iyong kampanya noong nagdaang eleksyon. Meron ka pang lakas ng loob na ipagyabang sa sambayan ng Pilipino na meron ka mga kasamahan sa Senado na inaalok ka o sinasabihan ka na mag-Senate President ka. Yaan ho si Amy Marcos. Ano ho bang sabi nitong si Amy Marcos? Some senators have approached me with the proposal to be their candidate for Senate President. Ibang klase. Kung magkakaroon man ng rego doon sa Senado, kung magkakaroon din ng rego doon sa Senado at kung hindi rin lang naman itong si Senator Rodante Marcoleta ang Senate President, hayaan nyo na yung si Chis Escudero. Same old. Halimbawa, yung si Amy Marcos ang naging Senate President. Siguro hindi bebenta itong punto de vista na to sa mga taga-suporta nitong si Amy. Pero tayo, bilang mulat na dyan sa mga manggagamit na yan, mga Marcos na yan, o anong nangyari kay Amy, nasa na siya? Nasa na ho si Amy? Nasa na yung Amy Marcos noong panahon ng kampanya, minamayat-maya ang pagdira sa administrasyon, yung kesyo, ang gobyerno ngayon hindi Marcos, bagkus Araneta Romualdez. Nasaan na siya? Nasaan na ho yung minamayat-maya ang mga issue sa social media at mainstream media?
Di ba? Nanahimik na ho. O sino yung mga nag-iingay ngayon? Sino yung mga nagsasalita? Yaang mga kandidato natin dyan sa Duterte. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bondoc. Sila ho, kahit na natalo, nandyan pa rin sila. Kung ano yung nakita nating sigasig, yung kung ano ang pagmamahal na ibinigay natin dahil dyan sa kanilang sigasig na yan ng pagsasalita sa mga kabalbalan na nangyayari ngayon sa ating bansa, nandun pa rin kahit hindi ho sila, kahit nadaya sila noong nagdaang eleksyon. Kaya ang taas ng respeto natin. Pero dito sa mga kandidato na kagaya nitong si Amy Marcos, nakita nyo ho kung paano siya, akala mo kung sino di ba? Yung tipong akala mo talagang galit na galit siya. Yung lahat mayat maya talaga meron ho siyang video, meron ho siyang parinig. Pero ngayon, nasa na ho si Amy Marcos? Wala na ho siya. However, we will elected by our peers. Whatever it is, me or not, there are certain congressional reform that needs to be undertake. O yan, galing-galingan nyo dyan sa Senado. Kung hindi din si Rodante Marcoleta ang gagawing Senate President, hayaan nyo na yan si Cheese. Kasi same old din naman. Same old din naman. Senator ba to? Di naman pwede. Pwede ho ba siya? Mahirap. Dapat, as much as possible, dapat, okay naman kahit na hindi abogado. Kagaya si Soto, di naman abogado. Pero ngayong mga panahon na to, Senator ba to? Siguro pwede. Senator ba to? Yan. Pwede yan. Senator Bongo, pwede rin siguro. Pwede rin ng Senate President kasi mga individual na yan, hindi siya minamaliit natin ang kakayahan nila, ha. Action man ho kasi yung mga yan Hindi ho nila trip yung kagaya nitong si Escudero, yung mayat-maya nagpapa-interview. Ayaw ho nila yan. Yung mayat-maya nagpapa-press con para magpabida kung ano nalalaman niya sa batas, kung ano dapat gawin siya ganito, dapat gawin siya ganyan. Ganyan ho niya si Escudero, di ba? Pero yung mga kandidato natin na yan, yung mga senador natin na yan, Senator Bato, Senator Bongo, ang trip niyan, tumulong, malasakit, Mr. Malasakit. Di ka naman tatawaging Mr. Malasakit, di ba? Mr. Malasakit na Kung Senate President, may mahahati ang oras niya. Imbis na doon siya sa pagtulong sa mga kababayan natin, kung ano-ano pang explanation, mga pinipirmahan kung ano-ano, di ba? Kaya feeling natin, yang si Senator Bato de la Rosa, viable candidate yan. Senator Robin, first termer siya, hindi rin siya minamaliit natin siya, ha? Kasi si Senator Robin, meron mga laban sa Senado yan, na talagang kailangan na siya lang ang trumabaho dyan. No? Yung isa sa mga sinusulang niya, yung gawing medical use yung isang pinagbabawal na substance sa ating bansa. Suportado ho natin yan dahil napakarami hong nagagamot yan. No, suportado ho natin for medical use, hindi yung kung ano kalokohan, ha. Baka yung man dyan nasasaya na malilegalize ng ganito, paano pa federalismo. Yan ang isa sa mga sinusulong nitong si Senator Robin Padilla. Kaya base doon sa mga kandidato natin, si Camille Villar, di naman pwede. Di ba? Hindi pwede si Camille Villar na maging Senate President. Si Alan Peter Cayetano, kung tayo papipiliin, Senator Marcoleta at Alan Cayetano, kahit alin siya dalawa na yan, magiging parehas ang Senado. Pero mas bumabaling ako dito kay Rodante Marcoleta. Kasi yan si Rodante Marcoleta, wala ho yung kaplastikan. What you see is what you get. Kung ano yang si Marcoleta, ganun din ho yang si Attorney Vic Rodriguez, no? Ganyan ho sila. Kaya kung tayo papipiliin, kahit alin siya babaling ho talaga tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ano pa bang meron tayo dito bago tayo magtungo dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles, Luminous by Attorney Trixie Cruz Angeles. Suportahan din ninyo. Matagal-tagal na ho natin sinusubaybayan niya si Attorney Trixie. Paano ho tayo? Ika nga, fanboy ho tayo yung talagang iniidolo ho natin yan. Malupit ho yung magsalansan ng issue sa social media. Ika nga. Eto ho mga kababayan, natawa ho tayo dito kay Ma'am Kiki Banat ho niya, meow, 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 meow.
paano ba naman mag-amang Duterte, most trusted pa rin ng mga Pinoy, Pulse Asia, meow, 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 meow. Pinadala, yan ang problema. Yan ang sinasabi ko. Paulit-ulit ko sinasabi ito. Ayaw nyo kasing i-share kay Marcos Jr. ang video ko. Pero kung sakaling ako ang pakinggan ni Marcos Jr., di magkakaganyan yung trust rating niya. 'Di ba? Hindi magkakaganyan ang trust rating niya. Nagka-trust issue yung mga Pilipino diyan. Kasi sinabi mo 20 pesos na bigas. Kalaunan hindi mo naman pala kayang gawin. Sinabi mo continuity. Kalaunan hindi mo naman ginawa. Sinabi mo 20 pesos na bigas. Hindi mo ginawa. Sinabi mo pagpapatuloy yung war on drugs strategy ko. Hindi mo ginawa. Sinabi mo hindi pa papasukin ang ICC. Hindi mo naman ginawa. Sabi mo hindi mai-impeach. Hindi mo na naman ginawa. Ngayon, siguro, mga kababayan, hindi na ho kayo magtataka kung bakit etong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, tinalo pa ho si VP Sara pagdating sa trust rating. Tinalo ho nitong si PRRD, itong si Vice President. Tatay Diggs naman, wala na ho kayo sa pwesto. Wala na, ngayon, mayor kayo, pero bago ginawa tong survey na to, walang kinalaman yung pagiging mayor yun, pagtakbo nyo dyan. Basta alam ng sambayan ng Pilipino, Duterte nagtrabaho, Duterte nagmahal sa sambayan ng Pilipino. Walang maraming cheche bureche, ika nga, mag-amang Duterte. Di ba? Ibang klase po yan mga kababayan, ika nga, unprecedented. Wala akong ganyan. Kasi kung nangyari yan noong mga naunang panahon, kinukumpara na yan eh. Unprecedented nga eh. Si Pinoy, si Gloria, at maglatago kayo kahit sinong kahit sinong presidente ng Pilipinas. Hindi ho nangyari, hindi ho nila naranasan. Yang nararanasan ngayon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi yun dyan siya daig Netherlands. Ganun, anong punto natin? Si Marcos Jr., ang problema ho sa kanya, pinapakinggan niya yung mga nakapaligid sa kanya, pinapahamak lang naman ho siya. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Kasi simple lang yan. Simple lang ho yan. Ganito lang ho yan mga kababayan. Papayuhan ka ni Bersamin. Papayuhan ka ni Boying Remulla. Papayuhan ka ni kung sino pa magpapayo sa yung si Gibo Chodoro. DND secretary mo. Papayuhan ka niya si Anyo. Papayuhan ka ng mga yan. Kung ano-anong ipinapayo nila sa'yo, para masolidify yung kanilang mga pwesto at magtagal sila diyan kung ano ang pwestong meron sila ngayong mga panahon na to. Ang problema ho dito, mga kababayan, hindi naman ang trust rating nila ang nakukompromiso. Kasi wala namang pakialam ang mga kababayan natin yan. Tatanungin ba dyan sa mga survey, anong masasabi nyo? Pinagkakatiwalaan nyo ba si Bonjing Remulla? Pinagkakatiwalaan nyo ba si Eduardo Año? Yan si Gibo Chodoro? Hindi ho yun ang tanong dyan sa mga survey na yan. Kung sino ang shot caller, siya ang tinatanong dyan. This time, ang shot caller, si Marcos Jr., si VP Sara, at nataong ilinagay dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang nangyari, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati itong si VP Sara, tinalo ho niya sa pinaka-latest na survey. Ayun na nga mga kababayan, kung ano bang linalaman na survey na yan. Siyempre, kung tayo lang naman dito mga kababayan, di ho natin mapapaliwanag ng detalyado yan. Kaya kailangan ho natin dyan ang ating iniidolo at talagang ika nga, siya ho sa mga pinapakinggan nating abogado pag nagpapaliwanag ng issue yung si Luminous by Attorney Trixie Cruz Angeles. Ito ho mga kababayan, si Attorney Trixie, panoorin ho natin to. Aalis na ho muna ako dito para malakihan ko yung frame. Kasi pagka mas malaki ang frame, mas iga nga mabisa ang pakikinig ng ating mga kasama dito sa PH Update. Paano ba to? Yan. Okay. Wala na ho tayo. Uumpisahan na ho natin to kay Attorney Trix. Game. Sara Duterte at 50%, Rodrigo Duterte at 63%. Na maintindihan mo yung trust rating kay Sara Duterte at 50%, nagre-reflect siya dun sa same numbers of those who disagree with her impeachment. But with Rodrigo Duterte, 58% ang disagree with his being taken to the Hague to face the ICC. Medyo may discrepancy between big trust sa kanya at saka yung support for the trial.
Pero it's still interesting to note that comparatively, Sara still outpaces President Marcos in trust ratings. And surprisingly then, well, maybe not so surprisingly, Rodrigo Duterte outpaces everybody when it comes to big trust. In other words, 63% of the people who were polled, and these are registered voters, still trust, big trust, hugely trust the former president. Despite no longer being president, despite no longer being in charge, despite currently being in The Hague, he is still registering at 63% big trust. Now, what we need to look at is the opposition percentage, which means those people who are are supportive of the impeachment of Sara Duterte and supportive of the trial of Rodrigo Duterte in the ICC. Parang consistent yung numbers na ito, which might be registering as the numbers of the yellows and the opposition. It might not be registering as the numbers of the loyalists. Hindi po 4 million ang registered Gen Z voters. Definitely there's more. I understand that the number is either 8 million or 16 million. Pero hindi Gen Z yung hindi Gen Z yung 16 million. We're talking about those 27 years old and below. So 18 to 27. So yan, mga 8 million lang daw ang registered voters dyan, and actual votes cast is something like 4 million. I will have to double check the numbers, Sabi ni Janelle, unprecedented po ang ratings ni FPRD even up to now. Yes, and this is what we have to expect they will be working on more. So nakita nila that they're registering at about 16% for both VP Inday and Rodrigo Duterte as opposition. Those who support her impeachment, those who support his litigation in the ICC, those who support his facing trial in the ICC. Yan po ang mga dilaw and all that. And these are the people who will be working very, very hard to try to discredit the two. Unlawful ba mag-ask ng concerns as an OFW sa Secretary ng DMW through sa app regarding elections, Mr. Ignacio and PRD? Dami kasi negatrons nag-react. Alam nyo, most of the time the reactions aren't very well educated or are simply knee-jerk reactions. A lot of the nega reactions are born out of fear that you might be asking a valid question and that the answer might be against their interests. So ignore the angry comments. So it isn't enough na nakikita natin dito na sikat pa rin at pinagkakatiwalaan si Inday Sara at saka si Tatay Digong. Ang kailangan ay protektahan nila kung gusto natin na makabalik sa Malacanang ang isang Duterte. Bakit hindi kino-consider yung endorsement ng INC kaya nanalo si Bam Aquino at si Kiko from Sharon Cuneta? Hopefully, Aquino will vote against the impeachment. Diyos ko, hope is not a strategy. So, ang tingin ko dyan is, well, I don't know why you are saying that because it certainly is a factor. Pero it still does not explain the ratings. In fact, Pulse Asia doesn't really say why Bam's alleged popularity along with Kiko's surged in April. Diba ito yung wow dagat?
It might be because marami silang ads na lumabas or marami silang mga kung ano-ano lumabas and umiyak si Sharon. Ma'am Hilda, hindi po nga, in fact, binabasag natin yung naratiba na yan. Kung it's the youth vote po, hindi yan magsusurge. Okay? It would have been, dun pa lang, at the time that they were making whatever campaigns with the youth, that would have explained an increase in their popularity before. Pero a surge from April to May, medyo malabo po yun. Huwag po kayong naniniwala kasi yun nga po ang ginagawang dahilan para ma-explain yung sudden surge in their popularity or their placing in the senatorial elections. So, sabi ni Octavie, pag na-acquit si Inday, ICC kukuha sa kanya yan, nakikita kong plano ng admin, lalo na labas-masok ng mga ICC personnel. Wow! Napaka-positive na outlook natin, no, ma'am? But I don't think it's going to be that easy anymore. Look, ang teorya na in-espouse ni Attorney Glenn Chong yesterday is this, is that there may have been some kind of manipulation in the elections. Pero the manipulation was a policy of placation. Let me see, let's use a better word. The policy is pacification. Ganito. Nakikita siguro, assuming without conceding that the theory of foreign intervention sa ating elections ay totoo. Okay? Ngayon, may i-explain kung bakit ganyan. Parang pansit canton with something for everybody. Mayroong panalo para kay Alyansa, mayroong panalo ang Dilaw, mayroong panalo ang mga pro-Duterte, both the PDP as well as the candidates of VP Inday. Like I said, those two are not necessarily the same. So, parang wow, everybody happy. Kasi, ang punto ng alleged foreign intervenor is to prevent a revolution. Ibig sabihin, kinikilala nila na hindi popular yung impeachment. Kinikilala nila na hindi popular ang pagkuha kay Rodrigo Duterte. So yung mga ganitong sinasabi ninyo may not hold water in the long run. Nakita ng mga tao at nakikita din ng mga foreign powers yung continued support for Rodrigo Duterte. So doing something like that, repeating the taking of Duterte with Inday Sara, is not going to be very popular and might spark outrage. Okay? Ray Monster says, tama. Youth vote is not limited to Pam and Kiko. I'm a millennial. I voted for Duterte endorsed candidates. I know some of my students voted for them also. That's wonderful. It means that it's not a homogeneous vote. So, ang nakikita ko is excuse ito. Ginagamit nila yung alleged youth vote to justify what might have been a foreign intervention in our elections. At least base doon sa pinopropose na teorya ni Attorney Glenn Chong, which, by the way, is a good theory. Sabi ni Faust Fernandez, to be brutally honest, Bang and Kiko are not popular, aka hindi talaga katanggap-tanggap para sa masang Pilipino. How they got in will forever remain a mystery. Well, I don't think it will forever remain a mystery. Sabi ni Danny, I understand the concept of pacification but have difficulty understanding why this is due to foreign intervention.
because of the backdrop of the Taiwan issue and U.S. forces present in our in the country, particularly with the proposal to make the Philippines a forward base of the United States should hostilities break out in the Taiwan Strait. Yun po yun. That is the consideration. Of course, Attorney Glenn uses as a basis for his theory of intervention the unusual results of the COMELEC as well as the even more unusual explanation made by COMELEC Chairman George Garcia. Oh, hi Ma'am Lani, sabi niya, Iha, para maliwanagan ka, may website naman ang Senate. Ako ba po ang kausap? Doon mo malalaman na patagal nang pinopropose yan, free education, hindi nagtatagumpay. Opo, actually si Kiko nga si Coco Pimentel ang original proponent niyan in the 18th Congress or earlier, parang ganon. Ay, Miss Lani. So, while we may be happy with many of the results of the elections, let's just keep in mind the possibility that there may have been intervention. Possibility lang naman. We're not saying that that is what happened, but the problem is the COMELEC, hindi sila masyadong nag-i-explain or yung explanation kulang. Halimbawa, nababasag nga ni Attorney Glenn Chong yung mga numero. Kailangan pagkaganon, dagdagan ng COMELEC ang impormasyon at tuloy-tuloy silang makipag-engage. Hindi pwedeng yung minsan ka lang sasagot tapos yun na yun. Sabi ni CRTV, bakit ini-stalk ng Marcos couple si Trump? Ano ang kailangan nila kay Trump? Ano ba tawag doon? Kailangan iangat yung kanilang kredibilidad. The COMELEC downplayed the version, sabi ni VT, the versions of the source code. Anyone file anything in court in relation to this? Ang alam ko mayroon pong i-file si Attorney Israelito Torreon, si Bobet, at hindi ko alam kung nasama yung issue na yan. Sabi ni Ma'am Hilda, I am aware of that. Kaya ako, nagulat din ako na yan ang ginamit na campaign ni BAM at napaniwala ang mga Gen Z and millennials. Hindi po. Actually, hindi sinasabi na naniwala sila. And in fact, may mga millennials tayong nakatambay dito na pinabubulaanan yan, ma'am. Pero yan po ang ginagamit nila bilang justification sa biglaang pagtaas o sa surge ng popularidad ni Bam Aquino at nadamay niya si Kiko Pangilinan. Hindi po. Guillermo is asking, paliwanag niyo po kung bakit interesado ang foreign country sa Pilipinas. Hindi lang po natin kasi binabanggit yung pangalan ng bansa na yon na base sa teorya ay interesado sa atin dahil matagal na silang nandito. Sabi niya, takot ba sa mabilisang pag-asenso ng Pinas dahil sa sipag at tiyaga? Actually, geopolitics po. Mayroon pong posibleng maging conflict dyan sa Taiwan Strait, so kailangan nila ng mga base dito. Katulad ng paggamit nila sa Clark at saka sa Subic noong panahon ng Vietnam War. So dito, nakapwesto na nga ang ilang mga armamento nila bunga ng ating Visiting Forces Agreement at saka paggamit nga nila dito. So, base din sa ating Mutual Defense Treaty. So, yun po yun.
As a matter of fact, pag tinignan nyo, noong 2022 or 2023, pumunta po ng Australia ang ating Pangulo at nakipag-ugnayan sa Australian government na magtutulungan sa kasakaling magkaroon ng issue o conflict dyan sa Taiwan Strait. So maliwanag na mayroon na po tayong mga ipinangako sa ilang mga dayuhan na maisasali tayo kung sakasakaling magkaroon ng conflict doon o alitan doon. So hindi na po ba, ang sinasabi nyo kasi is ba't naman sila magiging interesado sa atin? Simple lang po, dahil nasa lugar tayo. Sakto yung lugar natin. Sabi ni Aldrich, mukhang may tataas na naman ang presyon bukas sa paglabas ng bagong survey ng Pulse Asia. Totoo yan. Sir Rayam, I have not read Attorney Revilla's plan and you are not telling me what he says or his reasons for losing. If you could care to add to your question para kumpleto siya. Sabi ni Jason, interesado magbenta ang Amerika ng gamit sa giyera. Ay, hindi lang po yun. Gamitin ng Pilipinas bilang base nila. Bahagi nga ng visiting forces at saka mutual defense treaty. Baka nga maging posible nga na dito yung maging alitan. Sabi ni Roy, IT din ako, so importante ang version na updated apps na naka-install. For me, hindi credible ang result base dun sa transmission ng result diverted sa ibang survey. Niluto muna. Hanggang ngayon, hindi pa rin tinatakal ng COMELEC ang issue nung parang yung Q server. Parang iniipon, iniimbudo nga muna doon lahat ng mga resulta tapos isa-isa itinatransmit daw sa COMELEC. Marami pang mga issues tungkol dyan sa transmissions, including kung bakit hindi real-time ang transmissions. Dapat dinidemand natin na pagka nabilang na doon sa pagka natapos na doon sa presinto at transmit sa munisipyo, dapat sa munisipyo makikita nyo o pumasok na ang votes nitong presintong ito. Instead, ang count lang nila is generic. How many votes have come in, hindi nila sinasabi exactly kung saan nanggaling. Samantalang mayroon naman teknolohiya para gamitin yon. Ang isa pang issue ay, at hindi natin natalakay kung kaya't kailangan natin ng part 2 with Attorney Glenn Chong, is yung dami ng OFWs kasi mababa ang turnout ng OFW vote at malaki ang ito ay malamang dahil sa kahirapan na gamitin unang-una mag-online register, pangalawa gamitin at saka yung pangatlo ang daming reklamo na hindi yung mga binoto nila ang pumasok o hindi pumasok yung boto nila or dun sa resibo or dun sa kanilang documentation, tila hindi yung mga kandidato nila ang naboto. Sabi ni James Bond, bakit negative 10 ang trust rating PBBM? Kasi inawas yung big trust dun sa no trust or small trust. Ang no trust or small trust niya is 42%. Ang big trust is 32%. So 42 minus, bakit negative nga pala? Ang big trust pala dapat ang nagbabawas sa no trust. So 32 minus 42, negative 10. So, sabi ni Gosh, ang totoo dyan, may dayaan selection. Well, ganito yan. Mayroong sufficient basis para magsuspetsya tayo.
Sabi ni Raimundo Odonio, sino po ba pinaglilingkuran ninyo, China, Duterte o ang Pilipinas? Kapag tayo po ay nag-uphold ng ating karapatan, mamili ng ating liderato, mag-discuss ng mga bagay tungkol sa ating national interest, ito po ay maliwanag na para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Ngayon, kung ikaw po ay nagdududa, malaya ka naman mag-file ng kaso. Ang kaso, yung duda po ninyo, bukod sa wala itong basehan, ay hindi po yan magsusurvive ng kahit anong court case. Kasi po, wala kayong na-assert na krimen dyan, kundi ang gusto niyo lang po ay magduda ang mga tao sa amin, umanira ng kredibilidad. Kung kayo po ay wala namang contribution dito sa ating diskusyon at nandito lang po kayo para manira, maliwanag na hindi dapat pinakikinggan kayo ng mga tao. Sayang kasi kayo sa oras. Aksaya. Sabi ni Gosh, ang tatapang nila pa, kaya, ano yung KY pag, hindi ko magagamit yung word kasi baka maano tayo, magka-strike tayo dito sa ibang platforms. Sabi ni Ken Zamora, ang mga DDS, lumipat na lang kayo sa Mindanao. Pag nagkagyera na sa Luzon, kaso off-limits dito ang Marcos Loyalist at Pinklawan at Bilawan. Ano daw? Sabi ni John Fleming, bakit palaging China ang taging pag-supporter ni PRD? Halata naman na makapilipinas sila, pinaglaban nga nilang mga kababayan laban sa kalaban ng bayan. Bukod pa doon, si Presidente Duterte had a foreign policy of friend to all, enemy to none. At hindi niya basta-basta kinampihan ang China. He played off the US versus China. Aba, bakit hindi nila kinoconsider na tumanggap siya ng mga bakuna na galing din sa US, kapalit ang Visiting Forces Agreement? Bakit puro pro-China ang tingin nila? Hindi nila kinukumpleto yung impormasyon. Bukod, nung hindi nagtampo din siya, 'di ba, sa China dahil nga sa mga problema doon. Dapat may detente, dapat mayroon tayong respect, mutual respect doon sa South China Sea. Pero ang ginawa nung nagkaroon pa rin ng issue doon with China, nag-pivot si PRD to the US, lalong-lalo na nung panahon ng COVID. Ang problema dito sa propaganda ng kabila, puro pro-China lang ang inilalabas nila. Samantalang kinausap naman ng Pangulo ang US. And in fact, entered into the VFA when it was about to expire. Sabi ni Sir Danny, I'm also in IT and I find the explanation about the overvoting pathetic. It doesn't make sense for all those 16 million to have more than what is necessary, e.g. 12 for senators. Actually, yun nga yung sagot ni Chairman George Garcia na 1 point something lang ang overvote, 16 million, ano ba yun? Ang overvote, or 1.7 million lang daw yung mga tao na na-disenfranchise. Hindi daw 16 million or something like that. Parang sinasabi niya, kasi nga yung overvote
yun yung 16 million. Pero yung number of people who voted, yun yung 1 million something lang, 1 point something million. So, sabi ni Ken, may dayaan talaga dito sa barangay namin, 1,558 lang ang voters, pero nung nag-transmit na, naging 2,000 plus. Magic! Sabi ni Ponyos, news in the coming weeks, survey firms to acquire government accreditation and to submit list of respondents for data confidentiality and protection. Totoo ba yan? Or are you guessing? Pakiano naman kasi medyo nakakabahala yan. So, you need to indicate kung ito po ay teorya mo or mayroong basihan. Kasi naka-quotation marks eh. Actually, yes. Sabi ni Leo Pogi, makakaupo po ba ang BH party list at Duterte? Dismissed na po yung sa BH party list na reklamo. Ang hinuhold na lang na proclamation ay yung sa Duterte Youth. Pero yun naman, in turn, ako, personal opinion, I find the explanation of Chairman George Garcia pathetic also. Ang sinasabi niya is, kaya complicated daw ang ang issue tungkol sa Duterte Youth. Ang sabi niya, it goes into the accreditation of the party list itself. Kung kaya't hindi sila pumapayag na mag-proclaim na. Ang problema is, ito po ay isang tinatawag na pre-proclamation controversy, which should have been filed during the period prior to elections. Ngayon, dito, kung kailan tapos na yung elections, pumasok yung reklamo at ngayon nila ina-adjudicate. Ayun yung problema. Para sa akin, may timing issues sila. Instead of proclaiming them first and tossing the issue to the House Electoral Tribunal, katulad ng ginawa nila kay Erwin Tulfo, hinuhold nila yung proclamation despite the fact that it was not raised at the earliest possible time. Sabi ni Ponyo, satire statement lang po kasi ngayon lahat posible na. Hi kay Amboy Wally. Sabi ni Gosh, si Eric Sylvester nga pinalusot eh. So sa ngayon, I think that they will continue, yung mga enemies ng mga Dutertes will continue to try to discredit them. Especially ngayon na lumabas yung big trust ratings ng mag-ama. Sa totoo lang, Ryan, na-off ako dun sa tanong mo. Kasi nga, why is this significant? Talo na siya eh. So, why is it important to discuss this? And his claim to be a misinformation victim. Kayo po ba ay nagsabi ng mga ganon tungkol sa kanya? And why is this important, you think, now in the current discussion? Hindi I understand that there is importance in this. Kaya lang, in view, in the context of the current discussion. Sabi ni Tarlac Times, si Jokno at De Lima, abot hanggang langit ang angas nila. Kala nila kaya nila si VP Sara, sumama pa talaga sila sa prosecution para makapaghiganti. Well,
Sabi ni Awi, if the case is disqualification of Duterte Youth, then Duterte Youth should not have been seated twice in Congress, right? As usual, in COMELEC, something smells fishy. Well, ganito, para to provide clearer context, ganito yon. Sa ating saligang batas at doon sa party list rules, pag youth representative, hindi po pwedeng older. In other words, kung youth representative ka, dapat youth. Pero sa ibang mga party list, tinatanggap na hindi ka part ng supposed marginalized sector or party. So for example, yung party list ng mga security agencies or security guards can be represented by somebody who is not a security guard or a security specialist. Pero dun sa youth, kailangan represented. Ibig sabihin, yung tao na uupo. Ngayon, si former Congressman Ronald Cardema ay hindi naman representante. Hindi po siya ang uupo. And ang kini-question ng Kabataan Party List, kung hindi po ako nagkakamali, ay bakit siya pa rin ang presidente ng Duterte Youth samantalang hindi naman siya youth. So, ang tingin ko dyan, that's why, ang tingin ko is, hindi kapani-paniwala yung excuse ni Chairman George Garcia na sabihin na masyado kasing komplikado yung issue. Yikes. Sabi ni Sally, what will happen if hindi i-proclaim ng COMELEC ang Duterte Youth Party List? A Duterte Youth Party List is already in the Supreme Court. So, the court case will continue. Hindi na nga po, it's already happened, ma'am. Hindi nga sila pinoproclaim. So, they are in the Supreme Court. What you're asking, di ba, nangyari na po. Hindi nga po sila pinoclaim. But at the same time, wala pang desisyon naman ang COMELEC disqualifying them as a party list. Paulo says, I've been a fan of Atty. Panelo, but now he seems to be kakamping cleaning with slight hint of Marcos for me. Marcos and kakamping hold zero gravity. Is Atty. Panelo a double agent? I don't believe in double agentry. To be a double agent, you must be accepted in both camps. Diba? But apparently, he is picking fights with the people who are aligned with the Dutertes. Unfortunately, I'm also one of them. So, wala. Kasi for me, he is critical and sometimes, not reasonably so, towards fellow, for lack of a better term, DDS. I do not know what his motivations are, but what I do know is that with every unreasonable criticism, he loses credibility. Kaya nahayaan ko na lang siya. Aldrich says, Erwin Lacerda, former Pinoy spokesman, is now saying the Marcoses should consider an alliance with Pink and Yellow to prevent a Sara Duterte 2028 presidency. Kasi sabi niya, if ever Sara wins, it will be a revenge tour for VP Inday. Ay nako, I think Erwin Lacerda, Edwin, I think is the name. Edwin Lacerda says that like it's a bad thing. Sabi ni Kaupe, ulitin ko na naman, di ko siya feel. Alam ko. Sabi ni Tarlac Times, party list, takbuhan ng mga politiko na tapos na ang term at pagpapalawak ng kapangyarihan ng mga political dynasties. Yes, but what we fail to do is use it to our advantage. So ginagamit yan ng ating mga kalaban. Ginagamit yan ng mga yellows, ng mga loyalists, ginagamit yan ng mga trapo, mga kalaban natin.
Don't you think that it is time that we use it? Instead na nagagalit tayo dun sa sistema na hindi pa natin kakayanin baguhin dahil nasa saligang batas ito, kaya natin baguhin yung batas niyan. But first, iupo natin yung mga kakampi natin. Imbis na magagalit lang tayo, tapos wala tayong ginagawa. Sayang, aksaya sa oras, aksaya sa energy. Ano po ang time frame for the Supreme Court to decide? The Supreme Court decides when it decides. That's it. Sabi ni Ma'am Christine, taking revenge means the other party did something. So subtle admission on the part of the other party na pinupolitika lang si Sara or yung mga Duterte. That's true. I agree with that one. Sabi ni Edie, bakit walang comment si Trump regarding Digong? Akala ko ba galit siya sa ICC? But those are two different things. Galit siya sa ICC because of Netanyahu. Now, hindi pa po siya umaabot dun sa punto na kaya niyang na siyasatin ang relasyon ng US at Pilipinas. Naka-autopilot po ang US policy at ang polisiya na yan ay governed by two interests that even sometimes conflict with each other. We're talking about the CIA with its somehow vaguely autonomous status and the Department of National Defense on the US side. So, understand na magkaiba po yun and they do have interests to continue their policy of having conflict all over the world. Some say that it is because of the US industrial war machine, the industrial war machine. Kasi sila po ay madalas na contributor sa mga kampanya ng mga politiko nila. So, yun yung mayayaman, yung mga defense contractors. As long as there's a war somewhere in the world, mayroon sila pong pagkakakitaan. In fact, there was a time na ito pong mga industriya na to ang nag-hold up ng ekonomiya ng Estados Unidos. Kung kaya't protektado sila. And the reason they continue to be very interested in this part of the world. Bukod pa dyan, mayroon sila talagang contest with China. Dahil sa lawak ng economic reach ng China, dahil sa kanilang yaman, kumbaga, sila ay direct challenge sa US. Huwag nating isipin na ganun tayo